pwede po tayong mag-apply ng mga natural na paraan sa paggamot. Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Ang ating topic ngayon sa video na ito, yung tungkol po sa katanungan ng isa nating kababayan. No, baguhan po siya sa pagkakaroon ng isang baboy inahin na meron pong mga biik na 33 days old po. And then siya po si kabayang Marlon. No? Sabi niya, Kuya Dodong, yung inahin ko po may sugat po yung labasan ng kanyang gatas. Anong magandang igamot dito? Mag 33 days pa lang po yung mga piglets niya. Salamat. Kung ikaw po ay bago pa lang sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and i-hit mo ang notification bell para po updated ka palagi sa mga bago ko pong ina-upload sa simple video sa pag-aalaga ko po ng baboy. At kasabay din po dyan ang ating mga munting idea, munting tip po na akin pong binabahagi dito sa ating simpleng video na ito. Ayan, so direct to the point na sagot ko dyan. Linisin ng mabuti ang sugat ng inahin at lagyan ng betadine or one spray combinex or kahit anong brand ng spray na pangontra sa bakterya o mikrobyo. Tune in ka lang po guys dahil meron pa ho akong additional tip para po sa mga baguhan dyan na pwedeng gawin na malutas ang problema sa inahin na meron pong ganitong kaso. Beginners, makinig po kayo ng maigi sa akin ha. Ang akin pong ibabahagi na mga simpleng idea ay ayon lamang po sa ginawa nating munting pagsaliksik lang, and then ayon lang din po sa mga sarili kong idea. So kapag po kayo ay nagkaroon ng isang baboy inahin na nanganak, tapos umabot na po ng 33 days po ang kanyang mga biik po, ang akin pong maipapayo sa inyo mga baguhan dyan, kadalasan po ang mga biik kasi ay winawalay na po yan sa loob ng 28 days hanggang 35 days since birth po na edad. Ngayon, dahil sinabi po ni kabayang Marlon na baguhan pa lang ako sir, talagang nag-private chat po siya sa akin. Kaya ginawa ko ang video na ito para ang mga baguhan po dyan ay maalayan ko po ng mga simpleng idea, no? Ayan. So, ulitin ko, ang mga biik po pagsapit ng 28 days hanggang 35 days, yan po ang panahon na iwawalay na ang mga biik sa inahin. Standard po yan. Pero i-clarify ko lang ha, bago ako magpatuloy, hindi naman po lahat ng mga baboy na 28 days hanggang 35 days ay winawalay sila. Ang iba naman po ay merong mga kahagresers tayo dyan na talaga namang napakaganda ng kanilang mga baboy. Yung mga lahi ng baboy, I mean, genetic talaga. So merong mga baboy dyan na mababa pa lang sa 28 days, no? Maganda po ang timbang ng kanilang mga biik at winawalay na po nila. So yan po ay munting paglilinaw ko lamang. Pero ang standard talaga, mga beginners ang standard talaga na pagwalay sa mga biik ayon sa mga eksperto na kanilang sinasuggest po sa atin ay 28 days old hanggang 35 days old since birth. Ang estimate na timbang dyan mga ka-farmers ay estimate po ay nasa mga 8.5 kilos pataas, abot ng 12 kilos ganyan. Depende sa pagpapakain din po o pag-alaga sa mga biik. Ulitin ko po ha, standard na winning age sa biik ay 28 days hanggang 35 days old since birth. Ayan. So pagdating sa problema ng baboy inahin na merong pong sugat halimbawa, tip number 1 para sa mga baguhan. Sa mga expert pala dyan, mabuhay po kayo ha. Tip number 1 ko po, kung merong sugat ang labasan ng gata sa ating baboy inahin na ang edad or ang gulang sa mga biik ay umabot na ng 1 month mahigit na, katulad kay kabayang Marlon, no? Kabayang Marlon, kung ikaw po ay nanonood ngayon, suggest ko po sa'yo, iwalay mo na ang iyong mga biik. Dahil nga, 33 days old na sila. Iwalay mo na. Andi nakita ko sa iyong sinend sa akin na picture, maganda na po ang katawan sa iyong mga baboy. Ang sa akin lang, suggestion lamang, dahil nga baguhan ikaw, hindi ko naman sinasabi mga ka-farmers na si Dodo Villaran ay veterano sa baboy, sa pag-alaga ng baboy, matagal. Hindi po ganun ha, ibig sabihin, hindi po ha. Ito po ay suggestion ko lamang. Kung iyong baboy, mga biik I mean, na
33 days na, pwede mo nang iwalay sa inahin. Yan po ang suggestion ko number 1. Pag ginawa mo na iwalay mo na ang iyong mga biik sa edad na 33 days old na yan since birth, una, makakapagpahinga na ang iyong baboy inahin sa pagbibigay o pag-produce ng gatas niya sa kanyang mga biik. Yan po ang purpose. Pangalawa, ang mga biik mo is sa palagay ko 8 kilos pataas na eh. Pwede na po yan iwalay talaga. Ang purpose kung bakit kita sinasabihan ngayon na iwalay mo na kasi para yung inahin mo makapasok na siya sa salitang dry period. Yung 33 days na yan, simula na siya ay nanganak, nandyan pa rin siya sa sa lactation stage, no? Nagbibigay pa rin siya ng kanyang gatas sa kanyang mga biik. Ngayon, sabi mo, ayaw nang magpapa-produce ng gatas ng inahin sa mga biik niya dahil nga nasasaktan dahil sa sugat na nandyan sa kanyang udder, no? I mean, yung mga labasan ng gatas. I-check mo mga beginners, kung sakaling meron kayong mga baboy inahin, i-check mo ang udder niya. Yung formation dito banda sa may mga labasan ng gatas. Ayan. I-check mo, kung merong sugat, pwede mong hugasan, linisin, no? Kung meron kang mga sabon dyan na pwede mong gamitin yan para malinisan. Hugasan mo, tapos kung meron kang betadine, ina-advise ko rin. Ito talaga 100% ina-advise ko. No, pinapayo ko po sa mga beginners dyan na after mo malinis ang sugat kung saan mang parte sa katawan ng baboy natin, after mo yan malinisan, lagyan mo po ng una, pwede betadine or Wand Spray Combinex or kahit anong pang-spray na antibacteria, antimikrobyo na para sa sugat sa baboy na makakatulong sa baboy, I mean, yung mga spray na yan, mga gamot na yan o ano pa man, pwede yan ilagay sa sugat ng inahin after mo siya malinisan. Yan. Nililinaw ko lang dahil marami po ang baguhan dyan. Sa sinabi ko na nga dati, magtulungan tayo mga kahagresors. No? Expert ka man, hindi ka man expert, maganda na meron tayong mga inaalay ng munting idea para po makatulong tayo sa ating kapwa. Ayan. So, kinahanglan or kailangan din po nating i-disinfect. Sabi ng eksperto pala, kailangan i-disinfect ang kulungan. Kailangan i-disinfect. Importante na malinis ang ating baboyan. Yan po ang pinapayo sa atin ng mga eksperto. Tandaan natin beginners sa simpleng video na ito, hindi lang inahin, pati mga fatteners, no? Pag may sugat, linisin, hugasan, tapos lagyan mo ng betadine, no? Kung walang betadine, punta ka sa feed store, bili ka ng Combinex Wand Spray para hindi kapitan or batugan or dapuan ng langaw ang sugat. Okay na yan, guys. Actually, ang pagwalay sa inahin, ang proper talaga, no? Kung sa mga big pig farm talaga, yung mga farm talaga, ang proper talaga na pagwalay, ang inahin, dyan siya, tapos mga biik na dyan. Tatanggalin yung inahin, siya ang ililipat sa kabilang area. Ganyan po talaga ang pagwalay. Pero sa ngalan na tayo ay backyard piggery lang, ang ginagawa natin ay ang mga biik ang atin pong inaalis o hinihiwalay sa inahin, ganyan po. Mga ka-farmers, bago tayo magtatapos sa video na ito, nais ko lang pong i-clarify ha. Alam ko po na merong mga kahagresors ko dyan ng mga baguhan na sobrang malayo po sa mga agri-vet supply, no, na pwedeng pagbilhan ng mga medicine o mga gamot na panglaban sa mga sugat na meron ang ating mga baboy. Pag sakali po kayo ay wala pong mga medicine na gawa ng eksperto para sa baboy, pwede po tayong mag-apply ng mga natural na paraan sa paggamot. O, pwede pong gawin ang katas sa dahon ng balonggay, pigain mo yan, no, ilagay mo sa sugat ng baboy after mo malimpyuhan o malinisan. Ayan. So, kailangan yan. Marami pa ho, hindi lang po ang katas sa dahon ng malunggay ang pwedeng igamot. Dahon ng halaman na hagunoy, pwede yan. Marami pa hong iba. Kung ano man ang inyong mga napag-alaman dyan, ng mga herbs, no, na pwedeng igamot sa sugat ng baboy, comment down below. So, bago kong makalimutan, huwag pong kalilimutang makipag-connect or humingi ng assistance, advice sa inyong mga brand technicians. Kuya Dudong, paano naman halimbawa na wala kaming contact sa technician namin sa aming lugar? Ang aking tanging message sa inyo mga ka-farmers, beginners, pumunta ka sa feed store, no, sa brand ng feeds na ginagamit mo at magtanong ka sa owner ng feed store na yan. Humingi ka ng contact sa kanilang mga technician. Sigurado ako guys, meron silang contact sa mga technicians nila kasi nga feed store sila, no? Then pag nagkaroon ka na ng contact sa technician, yun ang time na humingi ka ng dagdag kaalaman, no? Additional na kaalaman na makakatulong po sa iyo
at para din sa iyong mga baboy. Actually po mga ka-farmers, ang nangyaring problema po sa baboy inahin ni Kabayang Marlon na meron pong sugat ang mga labasan or ang labasan ng gatas sa kanyang baboy inahin ay pwede rin po nating bigyan yan ng antibiotic na or katulad sa Sustalin LA. Ang advice na yan ay galing po sa aking technician. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Maraming salamat po sa pagpanood mo sa video na ito. Subscribe and hit the bell ring for more upload. Mabuhay po ang mga farmers sa lipunan. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers.